tanong ngayon, nagsisimula na nga ba ang susunod na malaking kwento sa showbiz o isa lamang itong serye ng mga pangyayaring nagkataon lamang sa tamang panahon? Sa loob ng maraming taon, pinili ni Chris na ilayo si Bimby sa matinding exposure sa showbiz. So sa unang tingin, simpleng birthday gift lamang din ang kwintas na may heart pendant na ibinigay ni Bimby kay Raisa May. Narito na ang ilan sa mga sweet confession at secret meetings na naganap between Bimby at Raisa. Sino nga ba ang bago na makakasama ni Mr. Bimby matapos po siyang mag-viral dun sa kanilang reunion nitong si Raisa? Meron po kasi mga bali-balita na meron na pong manager na kumuha kay Mr. Bimby. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya. Hanggang sa ngayon ay pinag-uusapan pa rin online ito pong si Bimby at saka si Raisa May. Marami pa rin talaga yung sobrang invested dun sa kanilang pagkikita, at hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin kung ano talaga yung kanilang upcoming na mga project. At hindi lang po yun, meron pong isang nagpresenta na mag-manage sa career nitong si Mr. Bimby. So yun ang po natin, dahil alam po natin na ang mundo ng showbiz ay puno ng mga pangyayaring tila simpleng nagaganap sa harap ng kamera, ngunit kapag pinagsama-samang mga detalye, lumilitaw ang mga tao ng tanong na hindi agad masagot. Ganito ang sitwasyong kinaharap ngayon ng publiko matapos sunod-sunod na balita tungkol kay Bimby Aquino, Raisa May Dizon. Sa isang banda, naging viral ang muling pagkikita ni Bimby at Raisa May sa Itbulaga, kung saan inamin ni Bimby na si Raisa May ang kanyang unang halik sa harap ng kamera. Noong bata pa sila, hindi lamang yon, nagbigay rin siya ng kwintas na may heart pendant bilang regalo sa larawan ng TV host, bagay na lalong nagpasiklab sa haka-haka ng publiko. Ngunit halos kasabay nito, lumalabas naman ang balitang ang team umano ni Ding Dong Dantes ang posibleng hawak sa showbiz career ni Bimby. Bagamat wala pa siyang opisyal na kumpirmasyon, naging usap-usapan ang sinasabing pagpupulong ni Chris Aquino at Ding Dong sa isang eksklusibong lugar sa BGC bago lumutang ang naturang impormasyon. Which means nagkaroon na po ng pagpupulong between Ding Dong tsaka kay Miss Chris. So parang sinasabi po dito na ito raw ay isa sa mga parang nakikita nilang konfirmasyon na itong si Bimby ay i-handle na ni Ding Dong Dantes. So sa isang industriya kung saan mahalaga ang public image, branding at timing, hindi may iwasang itanong ng marami, may mga malalim bang kwento sa likod ng mga pangyayaring ito o simpleng nostalgic lamang ang pag nakikita ng publiko? Batay sa mga ulat, wala pang kumpirmasyon na magkakaroon ng love team sina Bimby at Raisa May. Wala ring opisyal na pahayag mula kay Ding Dong Dantes tungkol sa umano'y pagmamanage ng kanyang team sa showbiz career ni Bimby. Gayunpaman, sapat na ang piraso ng impormasyong ito upang mabuo ang isang palaisipan na ngayon ay sinusubukan buuin ng mga netizen at entertainment observers. Ang tanong ngayon, nagsisimula na nga ba ang susunod na malaking kwento sa showbiz o isa lamang itong serye ng mga pangyayaring nagkataon lamang sa tamang panahon? Hindi lingid sa kaalaman ng publiko na matagal nang hinihintay ng marami ang opisyal na pagpasok ni Bimby Aquino sa showbiz. So bilang anak ni Chris Aquino at James tila nakatakda na sa kanya ang maging bahagi ng entertainment industry. Ang tanong ng marami, bakit ngayon? Ito ang tanong na umiikot sa isipan ng maraming entertainment observer. Sa loob ng maraming taon, pinili ni Chris na ilayo si Bimby sa matinding exposure sa showbiz habang nakatuon ng pamilya sa kalusugan ng Queen of All Media. Ngunit sa loob lamang ng ilang buwan, napansin na sunod-sunod na pangyayari ang paglabas si Bimby at iba't ibang public appearances, ang kanyang viral na guesting sa Itbulaga at ang pag-uugnay ng pangalan niya sa kampo ni Ding Dong Dantes. Dito nagsimulang mabuo ang palaisipan. Isa sa mga interesanting bahagi ng kwento ay kung bakit si Ding Dong Dantes ang pangalan na lumulutang bilang posibleng mentor o manager ni Bimby. Kung susuriin kasi, hindi naman bago ang koneksyon ni Chris at Ding Dong. Ninang si Chris sa kasal ni Ding Dong at Marian at matagal nisang magkaibigan sa industriya. Nagkasama rin sila noon sa pelikulang Segunda Mano. Ngunit may isang pang detalye na lalong nagpaigting sa mga haka-haka. Noong March 2026, nakita si Chris, Bimby, Ding Dong at producer na si Darla Soler sa isang
eksklusibong lugar sa BGC. Bagamat wala pang opisyal na pahayag tungkol sa layunin ng kanilang pagkikita, ay naging palaisipan ito sa mga tagahanga. Ang tanong ng marami, may business meeting ba, may project ba, o simpleng reunion lamang ito? Hanggang ngayon ay wala pang malinaw na sagot. So sa unang tingin, simpleng birthday gift lamang din ang kwintas na may heart pendant na ibinigay ni Bimbi kay Raisa May. No, na talagang nag-viral kasi handang-handa po si Mr. Bimbi nung pupunta niya sa Itbulaga, may dala siyang regalo para kay Raisa. So sa unang tingin kasi, simpleng birthday gift lamang ang kwintas sa may heart pendant na ibinigay ni Bimbi kay Raisa May. Ngunit sa mundo ng showbiz, bawat kilos ay sinusuri. Maraming netizen ang nakapansin na hindi ordinaryong regalo ang napili. Sa kultura ng popular media, ang heart-shaped jewelry ay madalas na ikinukonekta sa special na damdamin. Kaya naman agad itong naging sentro ng mga usapan online. Ngunit may isa pang detalye, ayon sa programa, ang kwintas ay regalo umano mula rin kay Chris Aquino para kay Raisa. So yun naman pala yung katotohanan doon, ano? Yung katotohanan patungkol sa regalong kwintas nga ni Bimbi. Ito po ay especially parang pinaabot, no? Hindi naman talaga direktang mula kay Bimbi, pero mula siya sa mama nito. So dito lalong lumalim ang palaisipan kung simpleng birthday gift lamang ito, bakit tila may emosyonal na bigat ang eksena? Bakit naging emosyonal si Raisa habang tinatanggap ito? At maraming netizen ang nakaramdam na tila may special na kulugan ng sandali. Walang makapagbibigay ng tiyak na sagot maliban sa mga tanong na direktang sangkot. Isa sa pinag-usapan din yung bahagi ng reunion ng kanilang pagkikitang aminin ni Bimbi na si Raisa May ang kanyang first kiss. Sa technical na aspeto, tumutukoy ito sa eksena nila noon sa pelikulang My Little Bossing, kung saan parehong bata pa sila noon. Ngunit bakit ngayon pa ito nabanggit? Sa dami ng pwedeng ikwento tungkol sa kanilang pagkakaibigan, bakit ito ang napiling bahagi? May ilan pang nagsasabing simpleng pagpapatawa lamang iyon. May iba naman naniniwalang isa itong mahusay na fan service moment. Ngunit para sa mga mahilig mag-analyze ng showbiz narratives, tila naging perpektong sangkap ito upang muling buhayin ang interes ng publiko sa tambalan nila. May isang bagay na paulit-ulit na lumilitaw sa mga reaksyon ng publiko. Ito yung nostalgic, no? Maraming netizen ang nagsasabing tila kailan lamang ay may mga bata pa sina Bimbi at Raisa. Ngayon, isa ng binata si Bimbi habang nasa ustong gulang na rin si Raisa May. Ito marahil ang pinakamakapangyarihang elemento sa buong kwento. Hindi lamang sina Bimbi at Raisa ang lumaki, pati ang kanilang audience. Kaya ang reunion nila ay hindi lamang simpleng pagkikita sa dalawang dating child stars. Para sa marami, isa rin itong pagbabalik sa panahon ng kanilang kabataan at sa telebisyong wala mas malakas na emosyon kesa sa nostalgia. Ang tanong na hanggang ngayon ay walang sagot. Habang sinusulat pang ulat na ito, habang ito po ay pinag-uusapan, ay wala pang opisyal na kumpirmasyon na magkakaroon ng love team sina Bimbi at Raisa May. Wala pa ring formal na pahayag ni si Dingdong Dantes ang magiging manager o pangunahing gabay ni Bimbi sa showbiz. Ang umiiral pa lamang ay mga ulat, obserbasyon at mga pangyayaring tila magkakadugtong, ngunit hindi pa ganap na nagpaipaliwanag. At marahil dito nagiging kapanapanabik ang kwento nila dahil sa likod ng mga ngiti, regalo, sweet moments at viral clips, may mga tanong na nananatiling nakabitin. Ang pagpasok ba ni Bimbi sa industriya ay bahagi ng isang mas mataas na plano o malaking plano? Merong mga proyekto na bang inihahanda para sa kanya? O may posibilidad bang mabuo ang tambalang Bimbi at Raisa bilang bagong television phenomenon? O isa lamang itong serye ng mga pagkakataong pinagtampo ng tamang panahon? Sa ngayon, tanging panahon lamang ang makapagbibigay ng sagot. At sa mundo ng showbiz, kadalasan ang pinakamalaking sikreto ay hindi pa handang ibunyag. So yun po yun. So medyo may misteryo pa, no, sa pagsasama ni Bimbi at Raisa. Matutuloy nga ba ito? Pero sa tingin ko, sa mga kaganapan, feeling ko mangyayari po yan sa tamang panahon. So kayo po, anong niyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. Alam niyo naman po na medyo namamatay na ang Pretty B. So parang sinasabi nila na nepo baby daw itong si Mr. Bimbi, no? Ikinuwento ni Raisa May na nabili niya ang bahay sa isang taong dati raw na nang mamaliit at nanlalait sa kanya noong bata pa siya. Hello po sa
sa lahat po ng mga Dabber Cats at pag-uusapan po natin dito patungkol po kay Miss Raisa May, ang kanya pong success story at the same time, sweet revenge at ginawa ni Miss Raisa May ay hindi inaasahan ng lahat, no? At kasabay nito ay nag-viral din ang ilan sa mga kaganapan kung saan sa pagpasok po ni Bimbi sa Itbulaga na nagdulot ng matinding usapan online. So, ang tanong ng mga netizen, tagumpay ba talaga o ano nga ba ang kanilang plano, no? Karapat dapat bang gawing inspirasyon ang kwento ni Raisa May? May nepotismo ba? Mabilis sa pagpasok ni Bimbi sa TV? Mas magaling na ba si Bimbi kaysa sa ibang young talents? Kung hindi siya anak ni Chris Aquino, mapapansin kaya siya? Dapat bang pangalanan ni Raisa May ang taong nanlait sa kanya? Ang tunay bang paghihiganti ay tagumpay? Handa na bang ang publiko na tanggapin si Bimbi bilang bagong TV personality? So yan ang ating pong mga sasagutin maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, so ngayon pag-usapan natin ito kung saan talaga namang napansin at nag-trending online ng ilan sa mga kaganapan kay Raisa May at Bimbi Yap, no? Kung saan sila po ay planong pagsamahin dito po sa Itbulaga. Matapos kong maihatid sa inyo mga balita na Aldab is out and Rice Beam is in. So, isa sa mga magandang planong sinisisimulan ngayon ng Itbulaga ay ang pagpasok nga ni Bimbi bilang isa sa mga Dabber Cats, ano? At yan po ay nakikita nating nagkakaroon na ng confirmation kasi alam nyo naman po na medyo namamatay na ang pre-TV. At alam natin na sobra po yung competition sa noontime program. Ang ganda ng It Showtime, tapos napakaganda rin ng Itbulaga. Pero kung sa history naman ng pag-uusapan, ang Itbulaga naman talaga ang namamayagpag mula noon. So medyo nagkaroon lang talaga ng competition, mahigpit yung competition nila sa ngayon. Kaya naman, isa sa mga add-on na nakikita natin dito, sabi nga is blessing in disguise na si Bimbi ay nag-guest sa Itbulaga at doon na po nagsimula ang lahat. So dalawang magkasunod na balita ang naging sentro ng usapan sa social media at showbiz nitong June 2026. Una, ang kwento tungkol kay Raisa May Dizon na umano'y nakabili ng bahay ng dating nanlalait o nangahamak sa kanya nung hindi pa siya sikat. Pangalawa, ang muling paglabas si Bimbi Aquino Yap sa programang Itbulaga na nagdulot ng nostalgia at positibong reaksyon mula sa mga manonood. Ang unang bahagi nito ay ang kwento tungkol kay Raisa May. Ngayon po sa ulat ng Philippine Star, ikinuwento ni Raisa May na nabili niya ang bahay sa isang taong dati raw na nang mamaliit at nanlalait sa kanya noong bata pa siya. Ang pangyayaring ito ay mabilis na kumalat online at marami ang nagsabing isa itong halimbawa ng tagumpay matapos sa mga pagsubok sa buhay. So maraming netizen ang humanga kay Raisa May dahil sa kanyang pagiging simpleng bata hanggang sa pagiging matagumpay na personalidad sa telebisyon. Para sa kanila, hindi lamang pera ang simbolo ng pagbili niya ng bahay, kundi ang patunay na ang sipag niya, tiyaga at mabuting asal ay maaaring magdala ng magandang kapalaran. Ang ilan ay nagsabing nakaka-inspire ang kwento dahil maraming Pilipino ang nakakaranas ng pangmamaliit, which is very true, di ba? At diskriminasyon. Sa halip na gumanti ay nagkimkim o magkimkim ng galit si Raisa, ipinakita umano ni Raisa May na mas mabuting ituon ng oras sa pag-unlad sa sarili ang kanyang tagumpay ay nagsilbing paalaala na hindi permanente ang kahirapan at hindi dapat maging hadlang ang masasakit na salita ng ibang tao. Isa ring dahilan ng paghanga ng publiko ay ang kanyang pagiging mapagkumbaba. Sa kabila po ng kanyang tagumpay, madalas siyang ilarawan ng mga kasamahan bilang masayahin at walang ere. So dahil dito, mas maraming taong nakakaugnay sa kanyang kwento. Negatibong pananaw, gayunpaman, may ilan ding nagsabing dapat maging maingat ang publiko sa pagtingin sa ganitong mga kwento. Para sa kanila, hindi dapat gawing tagumpay ang kakayang makabili ng bahay ng isang dating nanlait. Ang tunay na tagumpay umano ay nasa personal na paglago, hindi sa pagpapakitang mas nakakaangat na ngayon kaysa sa mga taong nanghamak noon. Actually, nung sa interview naman niya, hindi naman niya po yun sinabi para po talagang parang ipakita niya na or ipahiya yung nanlait sa kanya. Maaaring sa pagkakataon na yun ay bata pa rin naman talaga yung mga tao at very immature pa sila, di ba? So parang pinapakita ang niya dito, ang pino-point out dito ni Raisa May, hindi para ipahiya yung mga taong sinabing ng lait sa kanya, but maging inspirasyon. Kasi yung mga sinabi ni Raisa ay maaaring gamitin natin yun bilang isang
positibong pananaw, 'di ba? Na hindi habang buhay lagi kang nasa baba. May mga chances na talaga pag nagsumikap ka makukuha mo talaga yung tagumpay. So yung kanyang pangyayari na yun, ginawa niya yun bilang inspirasyon or bilang isang ginamit niya yun bilang positive na bagay, 'di ba? Para talagang magsumikap si Miss Raisa. Mailan ding netizen na nagtanong kung gaano ka-eksakto ang detalye ng kwento dahil karamihan sa mga impormasyon ay nagmula sa mga ulat ng social media discussion. Gayunpaman, hindi nito nabawasan ang paghanga ng karamihan sa kanya nang naging narating na bahagi. Ang pagbabalik ni Bimbi sa Itbulaga, ito na. Samantalang naging usap-usapan din muli ang paglabas ni Bimbi Yap sa Itbulaga sa pagdiriwang ng ika-21st na karawan ni Raisa May. At ayon sa ulat ng Tribune, mainit siyang tinanggap ng mga host at manonood at nagkaroon pa ng masayang reunion nila Raisa May, no? Nagdulot ito ng nostalgic sa mga nakasubaybay sa kanilang tambalan noong bata pa sila. So maraming taga-anga yung natuwa dahil nakita nilang lumaki na sina Bimbi at Raisa May, ngunit nanatili pa rin ang kanilang magandang samahan. Ang reunion ay nagpaalala sa mga manonood na mga panahong madalas silang mapanood sa telebisyon bilang mga child star. May mga nagsabi rin na may potential si Bimbi sa hosting at entertainment. Sa kanyang kumpiyansa at natural na pakikisalamuha sa mga host, maraming netizen ang nagsimulang magtanong kung posible na ba siyang maging regular na bahagi ng programa sa hinaharap. So bukod dito, nakita rin ng iba ang paglabas niya bilang magandang hakbang tungo sa sariling karera bilang anak ni Chris Aquino at ni James Yap. Matagal nang sinusubaybayan ng publiko ang kanyang paglaki at ngayon nasa hustong gulang na siya. Maraming interesado kung paano niya bubuuin yung kanya pong yung kanyang sarili pangalawa sa industriya. Pero syempre, sa pagpasok din ito sa mga pangyayaring ito, hindi rin po maiiwasan yung mga negatibong pananaw. Hindi naman nawala ang mga kritikal na komento. May ilang nagsabing masyadong maaga upang sabing handa na si Bimbi para sa regular na hosting role. At ayon sa kanila, iba ang nagiging guest kaysa sa pagiging regular host na nangangailangan ng tuloy-tuloy na paghahanda, karanasan at kakayahang makisabay sa mga mabilis na takbo ng live television. May ilan din nagsabing ang sobrang attention kay Bimbi maaring bunga ng kanyang sikat na apelido. So parang sinasabi nila na nepo baby daw itong si Mr. Bimbi, no? Kaya daw siya madaling nakapasok sa showbiz dahil po nanay niya si Chris. Pero kung tutuusin, lahat naman talaga mag-iisip na ganon. Ngayon, kailangan lang ni Mr. Bimbi Yap na patunayan sa publiko na hindi niya or maaabot niya yung kanyang pangarap bilang isa sa mga celebrity at instant celebrity po, no, sa pamamagitan ng kanyang talento, hindi dahil anak siya ni Chris Aquino. Yun po kasi yung danger Kapag ikaw ay anak ng isang artista, lalagang sasabihin ikaw ay nepo baby kaya ka nandyan kasi dahil sa mga magulang mo. So hindi na nila nakikita yung talento ng bata, 'di ba? May mga netizen nagsabi na dapat bigyan pansin ang iba pang mga bagong talent na matagal nang nagsusumikap sa industriya, ngunit hindi nabibigyan ng parehong exposure. Na mas yun yung sinasabi ng ilang mga netizen, 'di ba? Na mas malawak na pagsusuri, kapansin-pansin na parehong lumaki, no, ang paglaki at pagbabago ng dalawang kwentong ito. Pero katulad po ng sinasabi ng ilan na parang napaka-unfair naman na husgahan agad natin si Bimbi at si Bimbi dun sa kanyang pagpasok, 'di ba? Bigyan muna natin siya ng chance. At sa nakikita ko, talagang magkakaroon po ng magandang chemistry between Bimbi at Raisa May.